Mapagpalang pagbati po madlang netizens sa inyong lahat at mabuhay po tayo, no? Hangga't gusto natin, basta huwag nating kalimutan ng Diyos. Ito, panoorin po natin balita galing sa Net25 sa pagbitiw ni dating, actually, former na siya ngayon, no? Senate President Mig Zubiri na kagabi lang ano na siya, bumitaw na siya ng kanyang pagiging presidente doon sa Senado, no? At alamin natin kung ano kaya yung mga dahilan na to at bakit din naiyak ng gusto si Bato de la Rosa. So may mga may mga ibig sabihin to, no? Kaya halina't at alamin natin kung ano ba yung sasabihin dito ni Mig Zubiri sa interview sa kanya ng Net25. Samantala, sa iba pang balita, may bago na hong liderato ang mataas na kapulungan ng Kongreso matapos mahong magbitiw bilang Senate President itong si Senador Juan Miguel Zubiri. Kaya alamin po natin sa kanya ang dahilan ng agad po niyang pagbitiw sa pwesto at ang kanyang saloobin naman sa nangyaring rikudon sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Live mula sa Senado, mga kasama po natin si Senador o former Senate President Juan Miguel Zubiri. Mayong gabi, Senator. Yes, mayong gabi sa tanan, kapaminaw. Sa lahat po nakikinig po na magandang gabi po sa inyo lahat. Opo, Senator, si Alex Santos po to. Kasama ko po si Ali Soto dito po sa Net25. Senator, bagamat batid na ho namin ang inyo pong talumpati kanina, baka meron ho kayong gustong i-share sa amin po. Ano ho bang punot dulo nito na pagpapalit po na liderato ng Senado? Alam mo, Alex and Ali, nung January pa lang, nung kinontra po natin yung People's Initiative, naramdaman ko po na parang mga kaalyado natin, mga kasama natin ay medyo hindi na ganun I'd say, responsive sa ating liderato. At nakikita ko po marami po mga dumarating na batiko mismo sa mga kaalyado natin. And then on forward to February, March, naglalabas na po yung mga black propaganda against sa liderato ng Senado. And most recently, I guess dahil sa mga hearings ni Senator Bato de la Rosa, ay may mga nagalit sa akin na may kapangyarihan. At siguro, sabi nila, palitan yung liderato ng Senado. Nahinayan lang talaga ako, Alex, kasi alam mo, the Senate has always been an independent institution. Sinasabi nga nila, Pwede ba yun na parang kontrolin ng mas mataas sa kanya yung pamumuno niya dyan sa Senado bilang president, no? So, pwede pala yun. Akala ko hindi, no? Dapat, hindi dapat kasi ganun. Kung pagkaganon man, lahat makokontrol na kung ano yung mas nakakataas sa kanya. Diba? Kasi itong si Mig Zubiri, hindi man perpekto ang kanyang pamamalakad dyan bilang Senate President, pero maganda rin naman yung mga ginagawa nito, no? Yung isang vlog nga natin, isa sa mga pumunta doon sa Pag-asa Island kasama si Senator Ejercito Estrada, okay din yun. At syempre kasama nila si Gilberto Teodoro ron. O dalawang senador na pumunta doon na delikadong lugar at talagang tinignan nila kung ano yung mga nangyayari doon at pwedeng gawin. At yun nga, pinatatayuan nila ng mga military base at ibang mga kailangan ng mga tao doon. So saludo ko sa mga ginagawa niyang gano'n, no? So tapos ngayon bigla mababalitaan natin na nagbitaw na siya sa pagiging Senate President, no? Sa napakabilis na panahon lang 'to kasi nga parang napo-force siya, no? Na merong sa itaas merong nagpapababa na sa kanya diyan sa pwesto na 'yan. Pwede pala 'yun, akala ko hindi, no? So halina't umpisahan uli natin at patuloy natin panoorin. Bastion of democracy, pero mukhang may ibang tao na may ibang agenda. But of course, hindi ko naman sinasabi ito ay agenda ng ating bagong Senate President. I'd like to congratulate Senate President Chis Escudero
sa pag-ascend niya po as bilang Senate President ng Republika ng Pilipinas. Ang akin lang po, naramdaman ko talaga ng hirap ng itong nakarang 5 buwan. And grabe ang pressure sa akin. Lalong lumala lang dahil itinulak po natin ang independensya ng Senado na binigay ko po ng kapangyarihan. 5 buwan pa lang siyang President Senate dyan, no? Tapos biglang nagbitaw na siya. Samantalang yan sila Tito Soto, matagal, no? Sila Gordon. Pero itong bilis niya. Pero maganda naman yung mga ginawa niya eh. At sumusuporta siya dito nga sa usaping West Philippine Sea na talagang napaka-importante kung tutuusin. Tama siya, no? At isa rin siya sa nag-announce at nag-approve ng dagdag salary sa mga manggagawa natin, no? Para iangat naman yung minimum wage. At sana kahit na hindi na siya yung Senate President dyan, talagang matutukan niya pa rin yun, yung pagtaas ng sahod ng mga trabahador natin. Dahil inaasahan talaga yan, no? At pati yung sa West Philippine Sea at yung mga bagong kagamitan patungkol dun sa mga pangdigma natin na bibili. Patuloy uli natin panoorin na dyan. Yan ang lahat ng mga senador, ng lahat ng kanilang mga komitiba na magkaroon ng hearings. Kahit sino po matamaan, kahit sino man ang masasaktan, so as long as may, of course, mapapakita po ng pruweba, ng ebidensya, at yung kanilang agenda ay syempre ay para sa pakanan ng taong bayan. Kaya siguro dahil dyan ay medyo naipit po tayo. Opo. Pero handa po tayo, Alex and Ali, na ituloy po ang laban para sa bayan. Okay. Na hindi po mawawala yung advokasya natin na itulak yung pagtaas ng sweldo ng ating mga manggagawa, yung pagtulak ng mga programa para sa livelihood, no? Para maangat ang kabuhayan ng ating mga mahihirap ng masang Pilipino. Opo. Ayun lang bilang ordinaryong senador. And I think sa talumpati ko, binanggit kong lahat ng mga ginawa po natin in these last 2 years. Ang dami po nating batas na naipasa, ang dami po nating ginawang mga hakbang para manatiling independensya ng Senado. Biro mo, 4-5 months ago, kumuntik na mawalang saysay. Pero madang netizen, para ngayon ko lang nalaman na pwede pala yun na i-force ka ng mas mataas sa'yo para magbitiw ka sa pagiging Senate President. Alam ko iba-iba yan eh. Legislative, di ba? Sa barangay, mga ganun eh. Pwede pala yun, no? Kasi ito sayang din to si Mig Zubiri. Kasi ito medyo may potential siya. Kahit tumakbo siya ng president sa 2028, malaki laban niya kung mapapagpatuloy niya yung advocacy niyang sinasabi patungkol dun sa sahod at yung paglaban natin dito sa West Philippine Sea. Malaking factor na yan. No, pwede na siyang manalo kasi dapat talaga yung susunod na presidenteng uupo talagang hindi BFF ang China talaga. Kasi kung magkakaganon man at nagkakamali tayo ng mailuluklok at BFF pa rin ng China, wala na. Talagang mai-invade na tayo talaga, no? At lahat ng atin, makukuha na nung mga Chinese na yan. So, dapat maging matalino tayo sa pagboto maglang netizens sa 2028 presidential, no? Sayang to si Mig Zubiri. Sana nilaban niya yan. Ang Senado, tayo po ay lumaban para sa ating institusyon. And I'm proud to say that nanatili po tayo. So, yun lamang po, siguro may mga nasaktan, may mga may kapangyarihan. Obviously, mas malakas sa akin na hindi na po natin, wala na po tayong magagawa at this point in time. I respect the decision of my colleagues and I congratulate Senate President Chis Escudero and I hope he does a good job. I hope he does a good job at yung mga naiwan po yung mga bagong liderato ng Senado, I hope they do a good job for the country. Opo, Senator, total nabanggit na ho ninyo na meron pang mas makapangyarihan po ang
may kagagawan ho nito. Gusto siguro malaman ho ng taong bayan na Ayun nga, mga netizen, no, yung national, no, legislative, national, mas maano sa kanila yon at saka yung judiciary. So, may mga sector sila dyan, may mga department sila. Kaya siguro medyo nape-pressure siya o pinipressure siya, medyo mas mataas sa kanya. na not only within your halls of ng Kongreso ang may kagagawan ho nitong pag-resign ho ninyo, pwede ba ho ninyo mabanggit sa taong bayan? Sino ba ang sinasabi ho ninyo makapangyarihan? Hindi ko na siguro babanggitin yun, Alex. Siguro, alam mo, gusto ko lang katahimikan na yun. Pahinga muna kasama ng aking pamilya. Opo. Alam mo, nagugulat lang ako dahil yung mga nagbibigay suporta sa akin nung Sabado lamang ay biglang bumaliktad. Hindi ko po alam bakit. Medyo nakakalungkot. Sabi ko nga kanina sa aking speech, heartbroken po ako. Mahirap na magsalita, Alex, pero sa totoo lang, of course, ganyan ang politika. Wala po tayong magagawa. We have to go with the flow, ika nga. And they had the numbers, they had more than 13 votes. So ako po ay nagbigay na lang ng aking privilege speech sa pag-resign bilang senador. But I continue to be an independent member of the Senate. And of course, babantayan natin na tuloy-tuloy po ang mga traditions at rules ng Senado. Di po ako papayag na hihina ang Senado bilang isang institusyon na tinatawag po natin last bastion of democracy. Kailangan we should revere those that came before us, lalo-lalo ng mga senador na nauna sa atin, katulad ni Senator Joe Arroyo, Senator Rene Saguisag, Senator Frank Drilon, who had already retired, na kung saan talagang pinakita nila ang halaga ng Senado sa nation building at sa paggawa po ng legislation. So we will continue to fight for that. We will continue to do that bilang isang ordinaryong mambabatas. Opo, Senator, you made mention kanina na isa po siguro sa mga rason dahil itong nangyari ito sa Senado is because ito pong ongoing na Senate investigation po ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs ni Senator Bato. Ayun nga yung yung PDEA leak, no? Kaya ayun, medyo malaking issue to, no? Hindi man niya tinutumbok ni Mig Zubiri, pero yung yung anchor, ayun tinanong na, no? So may kinalaman din talaga nito. No, kasi si Mig Zubiri ata binigyan niya ng authority si Bato de la Rosa na ipagpatuloy yung committee niya regarding sa PDEA leak. So alam naman natin kung sino ang nasasangkot diyan, no? Malaking tao talaga yan at mas mataas. I'm sorry to be blunt po, Senator, meron bang kinalaman ditong Malacanang? Well, maraming haka-haka, maraming nagpipapadala ng text message na wino-warning po ako na yun nga, ay medyo maraming nagagalit sa akin. Sabi ko nga sa hearing, naalala nyo, nagsalita po ako sa hearing, I attended once at nagbigay po ako ng pahayag na sana huwag gamitin itong hearing para sa pamumulitika. Yes. At sinabi ko doon, napakahirap ng aking sitwasyon. Yung dalawang panig, kung saan po tayo membro ng unit team, yung isang panig galit sa akin dahil sa mga ginawa ko ding hakbang laban sa kanilang mga alyado. Dito din sa kabila ay nagagalit sa akin dahil itinuloy ko po ang pagdinig nitong hearing na ito na karapatan naman po ng mga senador yan, karapatan ng chairman ng committee na magkaroon itong mga hearings na ito. So, talagang nakakalungkot. Nakakalungkot. Kung totoo po yung mga haka-haka nila, nakakalungkot. And of course, I don't have direct knowledge, but syempre, pag ganitong klaseng influensya na nakikita po natin na mga sumusuporta natin ay biglang bumabaliktad, medyo mabigat din. Mabigat din. Pero okay lang po. Ano naman tayo, cool tayo, sport naman tayo. Kasi dyan sa Senado, 24 silang senators, at syempre may mga kaibigan yan, alyado. Kaya pagka nagkabotohan dyan,
mas majority kayo, mas panalo yung mga palaging pinaglalaban niyan, no? Sa kanya, alam niya na medyo panalo siya dahil yung mga kaibigan niya, alam niya kung sino yung mga yun na boboto sa kanya. At ang kinasasama ng loob nga niya, yung ini-expect niya na aayon o papanig sa kanya, eh biglang nawala, no? Biglang bumaliktad na senadors, no? Kaya ang nangyari, naging majority yung kailangan niyang palitan. At ayun nga si Chis Escudero ang papalit. Congratulations kay Chis Escudero. Pero sana naman mas maganda yung magawa ni Chis Escudero, no? Mas madami siyang magawang mas okay, no? Kasi ngayon lang natin makikita si Chis Escudero na ganito, no? Humawak ka ng isang committee, parang wala siyang, hindi natin masyado siyang nakikita sa mga ganun, kundi parang pasulpot-sulpot lang siya, parang pabibo-bibo lang, di ba? Parang ganun Pero sana itong Senate President na siya, sana talaga tumutok siya sa pagtatrabaho dyan sa Senado, di ba? Talagang dapat nilang gawin yan dahil kahit pa paano, bayad din sila ng taong bayan kasi pinapasahod yan Alam naman natin kung saan nandyan sa mga tax ng mga empleyado natin o mga employees natin, mga trabahador natin, no? Kaya nga talagang dapat tutukan nila rin yung pagtaas ng minimum wage. Kasi talagang kung tutuusin, dapat 1,000 na a day ang minimum ng sinasahod ng lahat ng tao sa Pilipinas. Dahil lahat nagtaasan na, no? Pamasahe, pagkain, di ba? At yung matindi, yung Meralco, until now, no? Nahulit-huli na at nalaman na kung paano sila mag-compute, kaya ganun kataas yung paniningil nila. Pero hanggang hearing lang, tapos ganun pa rin naman ang sinisingil sa atin, no? So dapat kasi yun, na-corner na, dapat tinutukan at tinapos yun, no? Wala So, nalalayo tayo netizen, no? Kasi pag mga ganun topic, nakakainis talaga yung pang-aabuso ng mga nag-business, no? Dapat kunin na lang uli ng gobyerno yung Meralco na yun. Patuloy po natin uli sinasabi ni former Mig Subiri, Senate President. Former na siya ngayon. Tagal na ako sa politika since 1998, kaya okay na rin sa akin na gawin ko na lang aking tungkulin bilang isang ordinaryong mambabatas at mas maganda po yan, hindi po tayo under pressure na dapat sunod-sunurin tayo sa mga utos ng mga ibang tao. Mas maganda po sigurong ganyang klaseng tungkulin sa ating mga darating na mga buwan at taon bilang isang senador. And Senator, dahil po sa pagbabago ho sa mga posisyon po dyan sa Senado, anong magiging role po ninyo po dyan? Kayo po ba ay aanib na ho sa minority group? Papag-usapan po namin yan ngayong gabi, Alex and Ali. May meeting po kami, dinner meeting. Actually, pagkatapos po nito ay sasama ko ng aming grupo. I would like to thank, nagpapasalamat po ako sa aking kasamahan, Senator Lauren Legarda, na talagang at the very end, nakasama ko siya, hindi siya bumitaw. Senator Joel Villanueva, Senator Sani Angara, Senator Sherwin Gatchalian, sino pang, Senator J.V. Ejercito, sino pang hindi ko pa nababanggit. Baka makalimutan ko. Nancy Binay. Senator Nancy Binay, kasama po natin, nagbitiw din sila. Senator pa pala to si Nancy Binay, no? Grabe, ngayon ko lang tuloy nakita. Grabe, anong na ngayon, isang taon mahigit na? Wala naman to. Pumapasok pa ba to? Grabe, dapat bagla netizen, no? Maging matalino tayo sa pagboto natin sa 2028. No? Yung mga alam natin wala namang ginagawa, natin iboto pa, no? Grabe. Akala ko, na yan, tapos na yung niya, kasi hindi ko na nakikita at wala na tayong nababalita tungkol sa kanya. Yun pala, senadora pa rin pala, no? Sa pwesto nila. Saludo po ako sa kanila dahil nagbitaw po sila sa pwesto nila. So talagang hangang-hanga po ako sa kanila.
So, Okay. nagpapasalamat po ako sa grupong iyon. Opo. Senator, kasama ko po si Ali. May tanong rin po sa inyo. Magandang gabi po, Senator Zubiri. Katanungan ko lang po, nabanggit nyo kasi you did not, Magandang gabi po, I Ali. will paraphrase po, Senator, you did not follow instructions. Ito ba'y may kinalaman dun sa mga, syempre, isinusulong po na legislative agenda ng ating Pangulo? Pero alam din natin yung talagang pinanindigan ninyo na independence of the Senate, considering tatlong supposed to be equal branches of government, ang executive, judiciary, at ang legislature. Yung legislative agenda, particularly po yung economic chacha po, does that have anything to do dun sa hindi pagiging stampad Senate nga sa inyong pamumuno? Well, hindi kami tumupad sa timeline dahil nga yung gusto po nila na RBH 6 na pinag-hearing po natin na yun. No? Hindi pa tapos yung hearing ng RBH 6. Unfortunately, hindi ko na po alam anong mangyayari doon dahil nag-resign din po si Senator Sani Angara sa kanya mga komitiba. Siya po yung sponsor nitong RBH 6 sa mga hearings. Naalala ko meron po silang timeline na hindi po namin naisunod dahil sinabi naman po natin, kailangan pag-usapan to ng masinsinan. Hindi naman mamadiliin ang amendment sa Constitution. Napakahalaga po na ganitong klaseng importanteng panukala, hindi pwede basta-basta ipasa lamang ng isa't dalawang linggo. No, kailangan ng extensive consultation. Kaya kami po ay pumunta ng Baguio noong nakarang linggo. At this week sana, we were supposed to go to Cebu and Cagayan de Oro. Mukhang hindi na po matutuloy yan. Kung saan pag-usapan po namin ang RBH 6. Of course, nag-umpisa po yan nung napikon yung may mga kapangyarihan na hindi po namin sinuportahan ng PI, People's Initiative. Siyempre, hindi po namin susuportahan yan dahil mawawala po ang kapangyarihan, ang saysay ng Senado dito sa mga desisyon na usaping amendments ng Constitution. Kaya yan, patungkol nga yan sa malakad na tao doon at tao. Yung mga natin ngayon, di ba? So, okay naman ang ginagawa ng ating administrasyon, lalong-lalo na dito sa West Philippines, no? Dapat wag talagang bitawan yan. Pero yung mga iba na kagaya nga nito at yun nga, yung People Initiative, alam naman natin kung kaninong agenda yan, no ba? Romualdez yan, no? So, kumbaga para sa akin kay PBBM, parang tikom siya dyan at merong ibang nag-handle dyan, no? At napapabalita nga na yun nga, yung may bahay nga daw, pero yun nga, parang mas nagiging yun pa ang presidente at yun pa yung nasusunod sa lahat ng nangyayari sa ating lipunan, no? Sa mga nanagay ng tao, dapat ganyan, ganito. So, para sa akin, dapat si PBBM talaga ang talagang nasusunod dyan, no? Kasi siya yung binoto natin. So, patuloy lang po din natin. Kasi tatanggalin po nila yung kapangyarihan namin to vote as one. Kaya, in a rare moment, nagkasama po kami lahat, nagkaisa po kami lahat, na hindi kami pumayag. Unfortunately, dahil dyan, ay may mga nagalit po sa akin at sa aming liderato. And dyan po nag-umpisa siguro itong problema ko. Pero okay lang, Ali. I take it with my head held up high. Proud po ako. I'm very proud. Madlang netizen, yung People Initiative na yan, kaya nga napaka-simple ng sinabi, People Initiative, kusa ng tao, yung pagsang-ayon nila na kung ano yung, kasi ang pwedeng gusto kasing mangyari nung nasa administrasyon ngayon na patuloy yung pagiging ano nila, sila yung mamumuno, parang North Korea, ganun, China, ganyan, na mga komunista. Although hindi tayo komunista, mas parang ganun yung magiging panungkulan nila na hindi talaga sila mabibitiw na sa pwesto, parang pasa-pasa na lang yan. Pamilya sa pamilya, parang ganun. Medyo sa atin hindi maganda para sa bansa natin yung ganun ba. Kaya siguro tinutulan niya ng mga Senado at ang masakit ang Senate President nga niyan itong nagsasalita na ngayon na si
si former Senate President Mig Zubiri na talagang natamaan siya noon. Yun yung, and then yung sa PDEA niya. So alam naman natin kung sino yung mga natatamaan dyan. Mas mataas sa kanya yung tao. So posisyon. Ako'y nagagalak na nagawa ko po yung tungkulin ko bilang Senate President kung saan talagang binigyan po natin importansya, independensya ng ating institusyon. Hindi po tayo natakot, hindi po tayo nag-compromise. Pagdating po ng ating institusyon, we kept it independent as much as possible and relevant in today's society. Thank you. Okay, Senator, siguro panghuli po, sa panig ho ninyong pamilya, ano hong sentimiento nila dahil po sa nangyari po nito? Well, natutuwa po ang aking asawa dahil makakasama ko na siya. Magbabakasyon po kami next week. At alam mo, kung hindi nga matuloy itong leadership change na yon, sigurado during the break, may gagapang at may gagapang pa rin para palitan ako. Alam ko may mga nanggagapang dyan. Medyo malungkot lang ako, medyo heartbroken. Inunahan na pala ni former Senate President Mig Zubiri yung pag-resign niya. Dahil nga, kung hindi pa rin siya magre-resign, talagang may gumagapang na daw na talagang nilalakad para talagang maalis siya sa pwesto, no? Pwede pala yung ganun. Akala ko silang mga senador lang ang medyo may power dyan sa loob nila, no? Kasi nga, di ba, legislative, executive, judiciary, mga ganun yan, national. So, yan yung mga department na yan, no? Yung mga kanya-kanya dapat sila. So, ayan, patuloy po natin madlang netizen at malapit naman ng matapos. At maraming salamat po nga pala sa panonood ninyo at sa pag-subscribe lalo na at paki-like and share na din at God bless you po. No? Broken na ako dahil ang mga tinuturi kong mga kaibigan ay nag-traitor pa. So, ganun talaga ang politika. But that's my only regret. Yan siguro yung only regret ko na nakita ko yung mga kasamahan ko ng ilang taon. Yung iba, 7 taon magkasama kami, 5 taon sa hirap at ginawa bilang grupo dito sa Senado. Biglang bumabaliktad dahil kung ano-ano man na ipinapangako. Ang akin lang dyan ay tuloy-tuloy lang po ang laban. Tuloy ang laban. Hindi po tayo titigil hanggang matulungan natin ang masang Pilipino umangat ang kanilang buhay. Whether as an independent member of the Senate, whether as a minority member of the Senate, whether... Ay, si Bato, iyak ng iyak sa sulok, oh. Talaga kasing may kaugnayan niya sa kino-committee niya na PDEA. Kaya may hawak yan si Bato, eh. At sinabihan ni Mig Zubiri na ipagpatuloy mo yan. Kaya siguro, na 2 points siya or baka ilang points pa. Kaya pinapagapang na siya para paalisin sa pwesto, no? Pero ako naman para sa akin okay naman yung ginagawa ng administrasyon natin ngayon patungkol dito sa West Philippine Sea, no? At yung iba naman, medyo okay din naman. Yung pagdagdag niya ng mga pagbili ng mga warship at yun nga, yung pag pinaglalaban niya yung karapatan natin diyan sa mga Chekwa na yan, no? Saludo ko dun sa administration. So sana yung mga ibang bagay, dapat talaga yung PBBM at siyang binoto natin, dapat siya talagang lahat na nag-iisip kung ano yung dapat at siya yung nasusunod kung sino yung mga dapat ilagay niya, kung ano yung mga dapat gawin. Hindi yung mga ibang tao na hindi naman natin. As a majority member of the Senate, lalaban pa rin tayo para sa kapakanan ng ating bayan. Okay, well said po, Senator. In behalf sa amin po ni Ali at Alex po, maraming salamat po sa inyo pong panahon dito po sa Net25. At good luck, sir, sa inyo pong susunod po mga endeavors po sa Senado. Thank you, sir. Maraming salamat, Alex. Maraming salamat, Alex and Ali. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Saludo po. Thank you, sir. Si Senate President, former Senate. Okay, madlang netizen at ito nga nakita natin, napanood natin at narinig natin ang mga reason ni former Senate President Mig Zubiri na kung bakit talaga siya bumitaw
sa pagiging president niya diyan 'no, sa Senado at, malungkot siya. Nakikita naman natin at naririnig natin mismo, sa kanyang pananalita at, siguro nalulungkot siya lalo na yung mga tumiwalag na mga inaasahan niya na boboto sa kanya. Kasi ganyan diyan, botohan, 24 sila, 'no. So 'pag ang boto ng kabila, 13, panalo na 'yun 'no. So 'yun nga yung pinakita sa kanya at, nagkusa na siya agad, nag-resign na siya 'no. So abangan na lang natin si Chis Escudero, Senate President, the new Senate President Chis Escudero na mag-handle nito sa Senado. Sana talagang maganda yung maipatupad niya rito 'no at, talagang makita natin yung talino niya kasi matalino naman 'to si ano talaga, si Senator Chis 'no. So, Madlang Netizen at maraming salamat po sa pagsama niyo sa panonood sa akin at, mabuhay po kayo. At hanggang dito po na lang at, sa muli, si Tio Paing po ito na palaging nagsasabi, life is short, be happy, and world peace.